May mga ano tayo, no, yung mga tinatawag nga nating risk factors, no? May mga non-modifiable, wala tayong masyadong magagawa. Yan nga po yung sinabi nyo, Tita Jing, no, na mamana, no? Isa, unfortunately, ang colorectal cancer na is genetically predetermined, so namamana. May mga ibang condition din na nag-i-increase ng risk factor ninyo, tulad ng tinatawag nating inflammatory bowel disease, no? Yan yung namamaga ang inyong bituka dahil sa kagagawa ng sarili nyong immune system, no? Yan yung tinatawag nating Crohn's disease and ulcerative colitis, no? So, although there are modifiable risk factors, drink a lot of alcohol, no? Alcohol is one risk factor also for colon cancer. If you smoke a lot, no? So pag naninigarilyo, no, isa po 'yan sa mga may kinalaman din sa pagde-develop ng colon cancer. Of course, another non-modifiable risk factor, alam natin ang ating edad, pag tumatanda na po tayo, nagkakaedad, no? So hindi natin masyadong maiiwasan na magkaroon po ng risk for certain cancer. So, katulad ng ibang cancer sa ibang katawan natin, ang colorectal cancer sa umpisa walang nararamdaman. So, asymptomatic. So, madalas pag nagkakaroon na ng simptomas, doon na masasabi natin na sa medyo advanced na stage na ang cancer, no? Pwedeng nanghihina lang sila, nangangayayat. Specifically pertaining to the large intestine o yung colon natin, maarang iba sa kanila magko-complain ng nagbabago ang kanilang bowel motions. Unti-unting nagiging constipated o dumadalang ang kanilang padumi. Yung iba naman po, pwedeng mag-complain ng diarrhea na hindi ho nagre-resolve. Yung tinatawag ho nating chronic diarrhea. Yung iba naman po, pwedeng dumumi ng may kasamang dugo. No? So, yung rectal bleeding na tinatawag ho natin. So, isa yan sa mga nakaka-alarmang senyales, no? Bukod sa pangangayayat. Yung iba naman po, sa ordinaryong test, malalaman na lang, wala silang nakikitang pagdudumi ng dugo, pero malalaman na sila pala ay anemic ng walang sanhi ng kanilang anemia. So may tinatawag kasi tayong mga pasyente na average risk. Ibig sabihin, wala silang namana, wala silang personal history ng cancer, or wala silang family history ng cancer. So nire-recommend natin na initially mag-screening for colon cancer or colorectal cancer at the age of 50. Ang colonoscopy, isa sa mga methods, ito po yung paraan ng pagsisilip po ng bituka, no, na ginagamit po natin ng instrumento na tinatawag po nating colonoscope. Doon po makikita natin kung meron po kayong bukol, makikita po natin kung kayo po ay may polyps na maaaring panggalingan po ng future na bukol. Ilan pa hong mga screening methods, yung pag-i-examine po ng dumi sa pagdudugong hindi nakikita, yung tinatawag po natin fecal occult blood test, no? So, kadalasan ito po ay ginagamit natin to screen particularly for cancer, colon cancer. So, ito po ay madaling proseso lang, outpatient procedure, nagsasambit lang ho kayo ng konting dumi para po ito ay ma-examine. At ang pinaka-accurate po at pinaka-common na ginagamit po natin ngayon, yung tinatawag po nating FIT, no, yung fecal immunochemical test, no? So ang ilan pa hong mga screening methods doon po sa mga natatakot po magpa-colonoscopy, ang simple po na x-ray na tinatawag ho nating barium enema, kung saan ini-x-ray po ang bituka after pong lagyan po ng kulay puting likido, ang tawag ho natin doon barium, ipinapasok po sa puwet at doon po makikita po natin kung may bukol, may malalaking polyps na maaaring makita po sa ordinaryong x-ray. So may tinatawag ho din tayong counterpart po niyan sa CT scan, yung tinatawag natin computed tomography colonography, no? So, CT scan po ang ginagamit
para po ma-visualize o makita po ang bituka. Siguro it would range somewhere from 20 to 30,000, depende sa ospital na pupuntahan nyo. So kung isa sa mga magbe-benefit for at least mababa natin yung risk factor would be to increase fiber in your diet, no? So, and then maganda rin pong iwasan ang masyadong animal fat. Pero ang ayaw natin, everything in excess. Yun yung marami, yun lang yung kinakain mo. So, kailangan balancing diet pa rin. So, something that is more, it's healthier, no? Alam natin yan na kailangan mas marami tayong fiber from fruits, no? Kasi alam natin, ang gulay and fruits are very high in antioxidants with anti-cancer properties. Kaya, yun po yung ini-encourage na kainin natin.